Kumusta at maligayang pagdating sa pagbubunyag ng pahayag. Ako si Alan Dobre at meron na naman tayong isa pang kapanapanabik na kaganapan ngayon. Maraming tao ang naghahangad na maunawaan kung nasaan ang tunay na bilang ng hubileo sa Biblia. At marami rin sa loob nito ang nagtanong, nasaan ang tunay na kapanganakan ni Kristo? Sige, ipapakita ko sa iyo. Nagsisimula ito sa Ebanghelyo ni Lucas. Sa Lucas Kabanata 3, at tandaan kung hindi ko babanggitin kung anong kabanata ako naroroon, tumingin ka lang sa kanan at makikita mo ito. Sa Lucas 3:21, mababasa nating nabautismuhan si Jesus. Bininyagan siya ni Juan Bautista at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. At sa talata 23 sinasabi nito, at si Jesus mismo ay nagsimula nang may mga 30 taong gulang. Kaya si Jesus dito ay magiging 30 taong gulang na sa panahon ng kaniyang binyag. Aba, kailan ito? Mayroon ba tayong anumang bagay na nagbibigay sa atin ng kasaysayan? Ang makasaysayang ebidensya para sa panahong ito ay ang pinakasimula ng talata 1 ng Lucas 3. Sinasabi nito na ngayon ay sa 15 taon ng paghahari ni Tiberio Cesar, kaya ang tanong ay, kailan ang 15 taon ng paghahari ni Tiberio Cesar? Sinasabi nito na noong 15 taon, paumanhin ang 15 taon ng paghahari ni Tiberio Cesar. Madalas na binabanggit sa nilalaman sa konteksto ng pagsisimula ni Juan, ang ministeryo ni Juan Bautista sa Lucas, ang 3.1 ay katumbas ng 28-29 AD. Batay sa tradisyonal na pagpepetsa ng kanyang nag-iisang paghahari na nagsimula noong Setyembre 14, pasensya na, noong Setyembre ng 14 AD. Kaya naniniwala ang ilang iskolar na ang paghahari niya ay mula 27-28 o 26-27 AD dahil sa co-regency nito. Ngayon, kung maniniwala ka rito, mawawala ang revelasyong nakuha mo sa loob ng 14 na taon. Kapag naunawaan mong ang katapusan ay tunay na 14 na taon, dapat tayong nasa simula ng ika-14 na taon na iyon. Para makapagsimula tayo, matatanto mo na wala ng ibang pagpipilian kundi ang 15 taon ng kanyang paghahari ay noong 2829 AD. Nakaraan na ang mga ito. Hayaan mong patunayan ko sa iyo, ha? Hayaan mong patunayan ko ito sa iyo. Ngunit dumako muna tayo ng kaunti at iugnay ito, hindi lamang upang makuha ang kapanganakan ni Kristo mula rito, kundi upang malaman din kung kailan magaganap ang tunay na hubileo at kailan ito noong panahon ni Jesus. Kung pupunta tayo sa Lucas Kabanata 4, makikita natin na pagkatapos tuksuhin si Jesus, sa ilang lumabas siya, ha? Lumabas siya, hindi lang ito basta tinukso sa ilang, at pagkatapos noon ay iyon na. Alam mo, hindi lang yun 40 araw, marami pang ibang nangyari noon. Sinasabi sa talata 14 ng Lucas 4, sinasabi nito, at bumalik si Jesus sa Galilea na nasa kapangyarihan ng Espiritu, at kumalat ang kaniyang kabantugan sa buong lupain sa palibot-libot, at siya'y nagturo sa kanilang mga sinagoga, na niluluwalhati ng lahat. Tiyak na hindi iyon nangyari dahil lamang sa pumunta siya sa ilang pagkatapos mabinyagan sa loob ng 40 araw. Kita niyo, may iba pang nangyayari rito. Sa panahong ito, ipapakita ko sa inyo ang napagkasunduang balangkas ng panahon at susuriin natin kung paano ito tumutugma sa iba pang impormasyon sa kasulatan. Pagkatapos, makikita natin sa mga talata 17, 18 at 19 ang isang bagay na napakahalaga. Sinasabi nito, at ibinigay sa kaniya ang aklat ni Propeta Isaias at binuksan niya ang aklat at binasa niya mula sa dakong yaon at sinasabi, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga dukha. Isinugo niya ako upang ipangaral ang kaligtasan, ang pagkakita ng mga bulag at ang pagpapalaya ng mga naaapi upang ipangaral ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ngayon, ano ang binabasa ni Jesus mula sa Isaias? Alam ito ng lahat ng nag-aaral nito. Nagbabasa siya mula sa Isaias 61, talata 1 at 2, at ito ang pagpapahayag ng hubileo. Ngayon, naunawaan na ba ito ng marami? Yak na ganun nga. Makikita natin ito rito mismo. Ipinahayag ba ni Jesus ang hubileo sa Lucas 4?
Oo, sa Lucas 4:16 hanggang 21, ipinahayag ni Jesus ang hubileo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Isayas 61 na nagpapahayag ng kaaya-ayang taon ng Panginoon. Kaya muli ito ay isang bagay na naiintindihan. Kaya gaano niyo katagal? Dahil kung gayon, gaano katagal ang pagitan ng pagbibinyag kay Jesus nang siya ay maging 30 taong gulang noong ika-15 taon ni Tiberio Cesar at nang ilabas niya ang utos na ito? Gaano nakatagal ang pagitan nilang dalawa? Higit pa ito sa 40 araw lamang. Sige, tingnan natin. Kapag naghanap tayo ng kaunti tungkol dito, sabi ko, mga 1 taon ba ang pagitan ng binyag ni Jesus at ng deklarasyon ng hubileo sa Lucas 4? Sinasabi nito na oo, maraming iskolar at teologo ang itinuturing na humigit kumulang 1 taon o mahigit pa ang pagitan ng kanyang binyag at ng pagpapahayag ng hubileo na kanyang ginawa sa Lucas 4. Bueno, tingnan mo itong chart na meron tayo. Diretso lang naman para masundan mo. Panoorin ito. Sinabi nito na ang ika-15 taon, ang panahon ni Tiberio Cesar ay ang taglagas ng taong 28 AD hanggang sa taglagas ng taong 29 AD. Kita mo, nagsisimula ito sa panig ng paghahasik at pag-aani, kaya mula taglagas hanggang taglagas. Kaya ito ang magiging ika-15 taon ni Tiberio Cesar dito mismo. Sige, kaya ano ang unang taon ni Tiberius Caesar? Bueno, sinabi nito sa atin na ang unang taon ni Tiberio Cesar nang siya lamang ang nagsimulang maghari ay Setyembre ng 14 AD. Ito ang magiging taglagas ng 14 Anno Domini, ang simula ng kanyang paghahari. At sa Lucas 3, ito ang ika-15 taon ng paghahari ni Tiberio Cesar. Ngayon, galing ito sa talata 1, tama ba? Na iyon ang ika-15 taon ng paghahari ni Tiberio Cesar. At saka, sino ang magpapakita? Sinimulan na ngayon ni Juan Bautista ang kaniyang ministeryo mga 6 na buwan bago dumating si Jesus. At ano iyon? Nung ika-15 taon ni Tiberio Cesar, aba, narito na. Noong ika-15 taon ni Tiberio Cesar, sinimulan ni Juan Bautista ang kaniyang ministeryo, mga 6 na buwan bago nagpakita si Jesus na siyang ika-15 taon din ni Tiberio Cesar. At sa oras na ito, si Jesus ay magiging 30 taong gulang na. Nasa ika-15 taon sila ni Tiberio Cesar mula taglagas ng 28 hanggang 29. Kaya kung magsisimulang magtatlumpu si Jesus sa taglagas, dito mismo, tama ba? Sa dulo ng tag-araw, tingnan ng tagsibol hindi dahil sa taglagas. Nandito na ang taglagas. Parang huling bahagi ng tagsibol, tag-araw. Oo, may takdang panahon para dito. Sige, noong bandang tag-araw ng 29 AD, si Jesus ay naging 30 taong gulang. Kaya 30 ang aabot mula sa itim na linyang ito na nakikita mo rito patungo sa pulang linyang ito. Sige, alin ang mas mataas sa tagsibol na ito? Kaya mula 30 hanggang 30, isang siya. Sige, kaya dito nag-30 taong gulang si Jesus, eksakto tulad ng sinabi sa atin ng kasulatan noong ika-15 taon ni Tiberio Cesar sa Lucas 3. Kaya kung si Jesus ay magsisimulang maging 30 taong gulang sa tag-araw ng 15 AD, matutukoy ba natin ang kanyang kapanganakan? Ang kailangan lang nating gawin ay bilangin ang mga ito pabalik, hindi ang rocket science, at matutuklasan natin na ang kapanganakan ni Jesus dito mismo, ang pulang linyang ito, ay ang kapanganakan ni Jesus. At sa ating kalendaryong Gregorian, ito ay magiging 2 BC. Pero kailangan mong tandaan, ang kalendaryong Gregorian ay walang taong 0. Ito ay mula 1 BC hanggang 1 AD. Kung gumagamit ka ng ibang programa o sistema para subaybayan ito, ang 1 BC na ito ay magiging year 0 at ito naman ay magiging 1 BC. Ngunit sa kalendaryong Gregorian, walang taong 0, kaya ito ay magiging 2 BC. Bilang kapanganakan ni Kristo, inimbento ko lang ba ito at binunot mula sa sombrero? Siyempre hindi. Literal na ipinakita ko lang sa iyo mula sa kasulatan, gayong alam naman natin, sinasabi sa atin ng mga aklat ng kasaysayan, nagsimulang maghari si Tiberio Cesar noong Setyembre ng 14 AD
At kung bibilangin natin hanggang sa 15 taon ni Tiberio Cesar nang magpakita si Juan at simulan ang kanyang ministeryo, at sa parehong taon dumating si Jesus upang magpabinyag kay Juan Bautista at nagsimula siyang magtatlumpo, ang kailangan na lang nating gawin ay magbilang pabalik sa kanyang kapanganakan mula sa kanyang 30 kaarawan. Pero nakita mo ba kung ano ang nangyari noon? Tungkol ito sa kung ano ang sinasabi nito noong ipinahayag ni Jesus ang Jubileo? Marami pa, mahigit 1 taon ng kaunti, kaya narito ang kaunti pa para sa iyo at narito ang taon mo. Okay, mula noong taglagas ng 39 AD hanggang sa taglagas, pasensya na, mula sa taglagas ng 29 AD hanggang sa taglagas ng 30 AD. Isa pa, ang kaunting panahon pagkatapos ng kanyang binyag ay mahigit 1 taon na rin. Aba, tingnan mo ang sinabi. Oo, itinuturing ito ng maraming scholar at teologo na humigit kumulang 1 taon o higit pa ng kaunti. Narito na tayo 1 taon at mahigit pa ng kaunti at idineklara na sana ni Jesus noon ang Jubileo. Ito ay maaaring noong 30 AD, sa taglagas ng 30 AD hanggang sa taglagas ng 31 AD ang magiging 50 taong Jubileo. Ngunit ngayon, paano ito naaangkop sa katapusan ng mga araw? Paano natin malalaman kung nasaan ang tunay na Jubileo? Para dyan, dumako tayo sa aklat ng Levitico, Kabanata 25 at basahin ang tungkol sa Jubileo. Alam natin na 6 na taon na at ang 7 taon na ang natitira. Okay, ganito natin nalalaman na ito ay mula taglagas hanggang taglagas dahil tungkol ito sa paghahasik at pag-aani. Aba, paano mo ito binibilang? Sinasabi sa talata 8, at ngayon ay bibilang ka ng 7 sabat ng mga taon para sa iyo, maka-7 beses ng 7 taon, at ang bilang ng mga araw ng 7 sabat ng mga taon ay magiging 49 na taon para sa iyo. Kung magkagayoy, patunugin ninyo ang trumpeta ng Jubileo sa 10 araw ng 7 buwan, na siyang araw ng pagbabayad sala, at inyong pakakabanalin ang 50 taon at ipahahayag ang kalayaan. Kita mo, ganyan natin nalaman na ipinahayag ni Jesus ang Jubileo. Ngunit ngayon ang tanong ay, paano binibilang ng mga tao ang Jubileo? Alam mo, maraming tao ang naniniwala na ang Jubilee, ito ay 49 na taon, pagkatapos ay ang 50 at pagkatapos ay ang susunod na 49, ang unang taon ng susunod na 49, huwag magsimula hanggang pagkatapos. Ang 50, pero mali iyan. Sige, 2 pagpipilian lang. Halin man sa opsyong iyon o ito ang mayroon ng Talmudic view. Ibig sabihin, ang 50 taon ang siyang unang taon ng susunod na siklo ng 49. Ito ang katotohanan at maipapakita namin ito sa iyo. Paano natin ito nalalaman? Dahil walang makakaputol sa siklo ng 7. Ito ay tuloy-tuloy. Hindi pa ito natapos. 7 taon, tuloy-tuloy at tuloy-tuloy at tuloy-tuloy. Kung magkakaroon ka ng 50 taon na nag-iisa, magkakaroon ng pahinga sa siklo ng mga 7, isang 50 taon na mag-iisa, at pagkatapos ay magsisimula ang siklo ng mga 7. At hindi ito posible dahil hindi mo maaaring basagin ang patuloy na siklo ng mga 7. Kaya kapag naintindihan mo iyan, ibig sabihin ay hindi mo bibilangin ang mga jubilee ng 50s para mahanap ang mga ito, bibilangin mo sila ng 49s. At narito ang nangyayari, kapag binilang mo sila at napagtanto mo na ang bilang ay 49, nakikita mo ba kung ano ang mangyayari? Nariyan ang iyong ika-49 na taon at pagkatapos ay ano ang mangyayari? Ang Jubileo ay ang ika-50 taon na dumarating pagkatapos ng ika-49 na taon, gaya ng nakikita mo rito. Pero ano yon? Ito ang unang taon ng susunod na 7 taon. Nakikita mo yan? Ito ang unang taon ng susunod na set ng 7 na siyang unang taon ng susunod na set ng 49 na taon. Kaya kung kukunin natin mula sa simula ng Jubileo noong 30 AD, eksakto kung paano ito pinaghiwa-hiwalay ng kasulatan na inihahayag ang kaarawan ni Jesus, na inihahayag ang taon kung kailan idineklara ni Jesus ang Jubileo noong 30 AD. Panoorin kung ano ang mangyayari kapag nakita at naunawaan mo na iyan ngayon. Kukuha ka ng 30 ad at para makarating sa Jubilee ng bawat taon, magdadagdag ka ng 49. Panoorin kung ano ang mangyayari. Ituloy natin. Nagbibilang. Dagdag 49, dagdag 49, dagdag 49.
Magpapatuloy tayo hanggang sa 2039. Bueno, ipinagpatuloy namin ito sa aming chart. Binigyan namin ito ng breakdown para hindi kami magtagal. At susundan mo ito ng buo, hanggang sa kung nasaan na tayo sa 20, 30, 20, 40. Nakikita mo yan? Ang susunod na jubileo ay mula 20-30 taglagas hanggang 24 taglagas. At ito ang siklo ng jubileo mula kay Kristo. At alam mo na 14 na taon na lang bago ang susunod na jubilee. At tingnan ito mula taglagas ng 25 hanggang taglagas ng 26. Nasa unang taon na tayo sa huling 14 na taon, pamamaalam muna ako sa ngayon